Isa na namang kwento ang alamin. Paano ito inabot ng ating OFW sa Kuwait? Ating simulan, isang Filipina ang pinatay ng kanyang mga employer at inilagay sa freezer sa loob ng 2 taon. Kahindik-hindik na balita. Isang hindi inaasahan na mangyayari ito, lalo na at si Joanna de Mafelis ay isa lang din naman sa OFW na nangarap na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Ayon sa abogado ng pamilya, ang ating OFW worker ay nailigtas sana at hindi ito namatay kung nabigyang pansin ng kinauukulan gaya ng POEA, Philippine Overseas Employment Agency, at ang ating OWIWA, Overseas Worker Welfare Association, ang hinaing at ang reklamo ng pamilya ni Joanna na nawawala ito noong 2016 pa. Bigla na lang nawalan ng contact dito na ayon sa pamilya ay bihira itong mangyari. Halos araw-araw ay nagme-message ito sa kanila. Sa conference sa Quezon City araw ng Martes kasama ang mga VACC Volunteers Against Crimes and Corruption, ang abogado nito na si Manuel Luna, sinabi ni Luna na ang pamilya ni Joanna de Mafelis, ang ating OFW na namatay at nakita na lamang sa loob ng freezer, ay unang nagreklamo sa DFA noon 2016. At sa tingin niya ng oras na yon ay malamang na buhay pa si Joanna. Pero baka nakakaranas na ito ng pang-aabuso mula sa mga employer nito. Ayon pa dito, ang malaking problema ay mula sa complainant, ipasa sa OWA, then ipasa ng OWA sa POEA, at kung sino-sino pa. Kaya hindi na iligtas si Joanna. Ito ang naging problema. There has been a neglect of duty on the part of some officials of POEA and OWA. Kaya po dumulog ang pamilya sa VACC at ako po ang inatasan na humawak ng kasong ito sa ngayon. Ayon pa sa abogado, Joanna de Mafelis, ang ating OFW na pinatay ng employer at inilagay sa freezer, ayon sa autopsy ay buhay pa ito bago inilagay sa freezer. Pero ito ay may mga masamang tama sa buong katawan. Ibig sabihin ay binubugbog ito ng husto. Ituloy na nating ang usaping ito. Isang babaeng Syrian ang napatunayang nagkasala ng pagpatay sa kanyang katulong na isang Filipino sa kanyang sariling bansa. Nang mapatay niya ito, ay inilagay niya ito sa isang freezer. Si Mona Hasun ay hinatulan ng Syrian District Criminal Court para sa pagpatay sa 29 years old na si Joanna de Mafelis, isang OFW, ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs, DFA, sa isang pahayag noong Lunes. Ang asawa ni Mona Hasun na si Nader Essam Asaf ay nahaharap din sa magkahiwalay na kaso ng pagpatay sa kanyang sariling bansa sa Lebanon. Ang mag-asawa ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay, in absentia, sa Kuwait noong Abril 2018. Sa bansang Kuwait, kapag buhay ang inutang, ay buhay din ang kabayaran, maliban kung makipag-areglo ang pamilya ng biktima na may kaukulang halaga. Sinabi ng DFA sa kanilang pahayag na patuloy itong magbibigay ng legal na tulong sa pamilya hanggang sa mabigyan ng hustisya. Si de Mafelis ay nawala noong Setyembre 2016 at ang kanyang bangkay ay natagpuan noong unang bahagi ng 2018 sa isang freezer sa loob ng isang abandonadong apartment sa Kuwait City, kung saan ito ay iniulat na itinatago ng mahigit sa 1 taon. Nang matuklasan ang kasong ito, ang mag-asawang employer ay tumakas agad at lumipad papuntang Syria. At dahil sa kasipagan ng ating Interpol manhunt, si Asaf, ang among lalaki ni Joanna de Mafelis, ay inaresto ng mga autoridad ng Syria at ipinasa sa Lebanon, habang ang kanyang asawang Syrian na si Mona Hasun, ang babaeng amo, ay nanatili sa kustodiya ng mga otoridad sa Damascus. Umalis si Joanna de Mafelis patungong Kuwait noong 2014 sa pag-asang kumita ng sapat para itaguyod ang kanyang pamilya. Dahil sa pagkamatay ni Joanna, ito ay nagtulak kay Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas
naiutos na pansamantala munang ipagbawal ang karagdagang deployment ng mga manggagawang Pilipino sa bansang Kuwait na nagdulot ng diplomatikong tensyon sa pamamagitan ng Kuwait at Philippines government. Nangako si Duterte na gagawin ang lahat ng magagawa para mabigyan ng hustisya si Joanna de Mafelis maging ang iba pang manggagawang Pilipino na inaabuso ng kanilang mga amo sa ibang bansa. Well, sa pagkakaalam ko nga marami talagang natulungan ng Duterte administrasyon na mga problema noon tungkol sa ating mga OFW. Agad-agad na nagpadala si Pangulong Duterte ng commercial airplanes sa bansang Kuwait para isakay ang mga OFW na gusto nang umuwi. Dahil ng kapanahunan na iyon ay sunod-sunod na ang kasong lumalabas laban sa ating mga OFW. Pinuna ito ng mga Kuwaiti opisyal kung bakit pinagbabawal ng Pangulong Duterte ang pagdala ng OFW sa Kuwait. Ayon pa sa kanila, ay pinalalala lamang ng Pangulo ang sitwasyon. Sumagot naman ang ating ambasador sa Kuwait na sa loob lamang ng isang taon 2017 ay nakatanggap siya ng mahigit 6,000 na reklamo mula sa mga OFW ng pang-aabuso. Iba't ibang klase ng pang-aabuso. Tinanggal din ni Pangulong Duterte ang pagbabawal na magdala ng OFW sa Kuwait nang mahuli na ang mag-asawang pumatay sa ating OFW na si Joanna de Mafelis. Mahigpit na ipinagbilin ni Pangulong Duterte kay Cayetano na huwag pabayaan ang kaso ni Joanna de Mafelis, dapat mabigyan ito ng hustisya anuman ang mangyari. Ito din ang pangakong binitawan ni Pangulong Duterte sa pamilya ni Joanna, nang ito ay dumalaw sa burol nito sa Sara, Iloilo. At sa aking pagsasaliksik, may balitang lumabas sa Arab News matapos na mahatulan ng bitay ang mag-asawang employer ni Joanna. Ang mga abogado nito ay nakikipag-areglo ng $50,000 para sa buhay ng babaeng employer na siya talaga ang pumatay kay Joanna at $20,000 naman para sa buhay ng lalaking employer nito. Gusto nilang makipag-areglo sa halagang $70,000. Ang pamilya naman ni Joanna ay humihingi ng $100,000 para tanggalin ang hatol na kamatayan, pero dapat pa rin silang makulong. Ito ay tinatawag na blood money. Magbabayad sila kapalit ng mga buhay nito. Ngunit ang kapatid na lalaki ni Joanna na si Jojit ay nagsabing hindi nila kailangan ng pera, ang kailangan nila ay hustisya. Dahil sa nangyaring ito sa kanilang pamilya, si Senador Manny Pacquiao ay nagbigay ng tulong halagang 385,000 peso para matubos nila ang lupang nakasangla at maipaayos ang bahay ng mga itong halos sira-sira na. Hanggang sa kasalukuyan ay nasa magkahiwalay na kulungan ang mga employer na pumatay kay Joanna na inilagay sa freezer at basta na lang inabandon ang kanilang bahay noong 2016, halos 2 taon bago nakita ang bangkay ni Joanna. Sa ating mga OFW, pag napansin niyong may kakaiba sa ugali at kilos ng mga employer, humingi agad ng tulong sa ating embahada. Hanggang dito na lamang. Mangyari na mag-subscribe para sa susunod nating mga video.